So, naranasan nyo na ba na magkaroon kayo ng offer sa GLoan or GGives? Pero dahil hindi nyo pa naman kailangan, is hindi nyo naman ginagalaw, or hindi nyo naman ina-avail, or hindi naman kayo umuutang, or iniisip nyo magre-loan at gusto nyo i-fully pay yung GLoan nyo or GGives para makautang ulit. And then, after paying, walang offer. And same thing din dun sa sinabi ko kanina na hindi mo naman kailangan tapos biglang nawala yung offer. Ano-ano nga ba mga rason kung bakit nawawalan ka ng access sa GLoan at saka sa GGives? Yan ang pag-usapan natin. So samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron na akong experience at ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So guys, ito siguro based on our experience din. Na hindi naman porket nakikita nyo na mataas ang G-credit ko or G-score ko tapos meron akong access sa GLoan or GGives, eh hindi na ako pwedeng mawalan ng access sa GLoan at saka sa GGives. So, ano-ano nga ba ang mga rason kung bakit bigla na lang nawawala yung credit limit mo with GLoan and yung available credit mo with GGives? Well, unahin na natin ang pinaka-obvious sa lahat. Number 1 is bumaba ang inyong G-score. Okay, let's discuss about this. Kapag bumaba ang inyong G-score, ano ba ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang nito is yung mga transaction nyo within GCash is lumiliit. Hindi na siya katulad ng dati. But you may also argue na ang dami ko naman transaction sa GCash. Hindi naman nawawala. Lagi namang meron transaction, lagi namang may laman. Ano nangyari? Well, hindi lang naman yung mga transaction mo with GCash. Actually, pati ang repayment mo ng G-score, ng GLoan, at ng GGives. So, kasama din yan sa pag-evaluate nila ng inyong G-score. So, kaya tumataas, bumababa ang G-score. So, kapag bumaba ang G-score mo, malaki din ang chance na mawalan ka ng access sa GLoan service at sa GGives. So, sabihin naman natin na mataas naman G-score ko, pero bakit nawalan ako ng access sa GLoan at GGives? Well, ito, masasabi ko na first-hand experience to. So, yung GCash ng asawa ko, nabigyan siya ng access sa GLoan at saka sa GGives. Actually, sabay. Around 25,000 sa GLoan and 50,000 sa GGives. Siguro kung yung ibang tao dyan, nakita na may GLoan and GGives, uutang na kaagad, di ba? On our part, hindi naman kasi namin kailangan. And if bibili kami, dagdag interest lang yon. And meron kaming other way na i-purchase yung item na mga kailangan namin at a lower interest rate. Hindi namin ginalaw yung offer ni GLoan at ni GGives. Inisip namin, in case lang na emergency, pwede namin gamitin yung GCash account niya at mangutang sa GLoan or GGives. Then, di ko alam, parang isang malaking wave ang nangyari. Nung time na nag-check ako ng GLoan ng asawa ko, yung access niya at saka ng GGives, biglang nawala. Ganyan na. And then eventually, nakikita ko sa comment section na, nawalan ako ng GGives, nawalan ako ng parang meron pa doon na nawalan ako ng confidence na hindi na ako credible for a GLoan or GGives. Yun pa sabi ng mga viewers. So, sabi ko, okay, wala namang pagbabago sa transaction ng asawa ko sa GCash. Kasi yung GCash ng asawa ko is GCash merchant. So, yung mga transaction talaga ng computer shop business namin is pumapasok sa GCash account niya. Kung titingnan natin, marami talagang transaction yung GCash account niya. And mataas din naman ang G-score. And wala naman siyang utang. So, ano nangyari? This got me thinking. Sa second possible reason is that hindi lang naman talaga sa GCash concentrated yung credit investigation ni Fuse Lending. By the way, si Fuse Lending ang nagmamanage or yung nagpapautang sa GLoan at sa GGives. Si Fuse Lending ay nagre-report din siya kay CIC. So since nagre-report siya, possible din na magamit niya yung information from CIC to check your credit rating. Possible naman na yes, sa GCash hindi mo napabayaan yung G-score mo mataas, pero with other financial transaction mo, like kunyari naputulan ka ng kuryente or na-delay ka or na-late ka sa pagbabayad ng credit card. So yun yung mga other factors na nakaka-contribute sa pagbaba ng iyong credit rating with CIC or the Credit Information Corporation. So, kapag gano'n na nangyari, nag-re-evaluate si Fuse Lending, yun nga, possible nga na i-revoke niya yung binigay na access natin with GLoan and GCredit.
Paano ba kayo makasali dito sa ating 50 pesos GCash giveaway? So napaka-simple lang naman. Unang-una, kailangan subscribe na kayo dito sa channel ko. Pangalawa, i-like nyo ang video na to. And pangatlo, i-share nyo to sa inyong Facebook, YouTube, or Instagram account. Nasa comment section na lang din, nakapin yung ikakopy nyo and ipe-paste nyo. So mamimili tayo ng winner na 50 pesos every video na ilalabas natin. So guys, maraming salamat ulit sa pagtangkilik dito sa aking channel. And once na ma-reach natin ang 50,000 subscriber mark, mamimigay tayo ng isang cellphone. And hopefully, mag-continue ang ating pag-giveaway every 10,000 subscriber milestone na ma-reach natin. Third and final reason kung bakit ka nawalan ng access sa GLoan or GCredit is because hindi naman unlimited ang capital ni Fuse Lending. Si Fuse Lending ay isang company lang din siya. So, the company have allotted a budget for that syempre. And possible na marami ang nag-avail during that time. Meaning, either kumonti na yung budget nila or depleted na yung budget nila sa pagpapautang. So, ang pwede mangyari niyan, based on their scheduled regular evaluation, nakita nila na, oh, ito lang yung kaya nating i-accommodate for this quarter. So basically, yun lang yung bibigyan nila ng access. That's the reason why kung bakit natatanggalan din tayo ng access sa GLoan or sa GGives. Wag din naman tayo magalit kay Fuse Lending but bigla tayong nawala ng access with GLoan and GCredit. Kasi nga, katulad ng nakalagay doon is that yung amount na binigay sa atin during that time is promotion lang. Kaya when you say that, pwede nila bawiin anytime na matapos yung promotion nila. Make sense? Sana make sense. So kayo guys, ano pa ba yung possible reason kung bakit tayo nawawala ng access sa GLoan or GCredit? Sulat niyo yan sa baba para ma-share natin sa ating community and magka-idea naman tayo, malinawan yung mga tao na nagtatanong kung bakit sila nawala ng access sa GLoan or GCredit. And guys, kung hindi nyo pa napapanood yung isang topic ko about payment ng GLoan or GCredit, mas makakatulong din na panoorin nyo to. Yan, about not paying in advance. Kasi nga, possible na walang offer sa inyo pag finuli pay nyo yung inyong GLoan or GCredit. So, check that out also. Okay, so yun lang muna for today's video. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo. And shoutout kay at Jazz Rodriguez 535. Ang liwanag magpaliwanag ni Sir. Walang paligoy-ligoy, straight to the point. Thank you so much po. At Jazz Rodriguez 535. Maraming salamat din po sa patuloy na pagsuporta dito sa aking channel. And asahan nyo po na tuloy-tuloy ako magpo-provide ng information na makakatulong sa inyo sa pagmamanage ng inyong digital finances. So guys, we are on our road to 50k subscribers and nasabi ko nga kanina, meron tayong 50 pesos GCash giveaway. Ulitin ko lang din, mabilis lang. Kailangan nyo lang naman mag-subscribe, i-like ang video na to, and i-share yung pinned comment sa baba. Copy-paste nyo lang sa inyong Facebook, YouTube, Instagram, and then balik kayo dito and comment na to, which is hashtag road to 50k sub. Okay? Diyan din natin kukunin ang winner natin for the smartphone na ipamimigay natin. Okay, yun lang muna for today's video guys. Maraming salamat. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala namang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!